Magandang umaga po sa lahat. Magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon at binigyan niya tayo ng bagong araw where we can worship Him and before coming to Him to praise His name, pag-aralan po natin yung kanyang salita at atin pong malalaman kung ano ang gusto niyang gagawin natin to give Him glory and honor. And this morning, ngayong umaga na ito, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral ng pagsusuri ng Biblia, ang pagsusuri ng Biblia, a survey of the Bible. And we have learned from Genesis up to the book of Ruth. Napag-aralan na po natin ang galing sa Genesis hanggang sa aklat ni Ruth. Ngayon po ating pag-aralan yung another historical account, itong mga kasaysayan nung unang panahon, sa panahon ng Lumang Tipan, at dito po ating tingnan ang pag-aaral po natin sa unang aklat ni Samuel. Actually, yung ating introduction dito ay para sa aklat ni Samuel, ngunit ngayon pag-usapan natin itong unang aklat ni Samuel pagkatapos yung outline sa susunod na mga linggo yung pangalawang aklat ni Samuel. So, ano po yung pangalan ni Samuel? Sa English po, ating malalaman na ito po'y isang aklat na tinatawag natin the first book of Samuel. And it is also known in Greek as Samuel. Okay, so as Samuel. And this is Samuel A, which refers to merong Samuel B o yung second Samuel. In Hebrew or Hebreo, ito po'y pinangalan ng Sefer Shamuel or Shemuel. So Sefer is book, Shemuel is the name Samuel, where we get, o diyan natin kinuha yung pangalan na Samuel. Ano po yung meaning ng Samuel? Ay mabigyan po natin ito, mayroong dalawang paraan upang mabigyan ng kahulugan itong pangalan ng Samuel at bagamat malinaw na binubuo ito ng dalawang elemento. At ito ang El at saka Shem. So tingnan po natin kung ano yung meaning talaga, literal o yung pag-intindi natin sa pangalang Samuel. Una, alam natin na it is with reference to Shem, yung meaning ng Shem that is now considered as Sam or Shem, Shemuel, or so Shem is name, El is God, yung pangalan ng Hebreo, sa salitang Hebreo ang pangalan ay Shem at yung El ay yun ang Diyos. Kaya sinasabi dito name of God or pangalan ng Diyos. Okay? El is from Elohim, yung Diyos. At meron namang isang pagkaintindi din, which is yun yung ginagamit ngayon. Itong Shem na galing sa salitang Shema. Itong Shema ay isang verb, isang salita ng Hebreo na ang meaning po dito ay hear or na narinig. So, plus El, which is, alam natin, Elohim o Diyos, narinig ang Diyos o pinakinggan ng Diyos o dininig ng Diyos. Heard of God or ask of God. So yan po ang meaning. At in this second meaning, dito po natin mabigyan ng kahalagahan ang buong aklat ng Samuel dahil nga this gives us the understanding of how the mother of Samuel asked
from God, a child, at ito yung dininig po siya. She was heard of God, and Samuel was given. He is given of God, heard of God, asked of God. A child asked of God. Yan po yung Samuel. So, yan po ang ating pagkaintindi at makikita natin that it is the context of the whole book dahil nga maraming mga bagay dito na ang Diyos yung nagbibigay, pinakinggan ng Diyos si Samuel, pinakinggan ng Diyos si David, at dito makikita natin how God is sovereign. Yung soberanya ng Diyos ay mapapakita niya dito. Makikita natin yan sa lahat ng mga aklat. Ngunit dito sa unang Samuel, may mahalagang pinapahayag yung Panginoon at makikita natin na He is working, He is ordering, and even though yung mga tao ay ayaw na sa Kanya, patuloy pa rin ang Diyos na naging leader, yung namumuno sa kanilang buhay. Dito po yung transition from theocracy, yung paniniwala ng Diyos ang namumuno, ngayon ay ginawang monarchy, na merong isang hari, isang tao na mamumuno sa mga anak ng Diyos o mga bayan ng Diyos. So, makikita natin how God is so patient, kind, and He is doing His work as their Father in heaven, although yung mga anak ng Diyos ay marami silang ginagawa that shows how they have rejected God themselves. And that is also what we can see in our world today. Generally, the populace, yung lahat ng mga tao, ayaw na nilang ng Diyos. Ngunit nananatili ang Panginoon na namamahala, namumuno sa mga ginagawa ng tao to guide them and even to call some to salvation and also to service and also to serve in the way that many will come to the saving grace of God. Now, ang aklat ay tinatawag din na unang aklat ng mga hari. Alam nyo yung may aklat ng mga hari, First Kings and Second Kings. But in the Hebrew Bible, ang unang aklat ng mga hari ay itong nasa Samuel. At yung pangalawang aklat ng mga hari ay yung sa First and Second Kings. So kung tingnan natin dito, ginawang apat yung dalawang books ng Hebrew Bible. So ang First Kings ng Hebrew Bible ay ginawang First and Second Samuel. At ang Second Kings ng Hebrew Bible ay ginawang First and Second Kings. So yan po ang nangyari. Bakit ganyan? Dito, ayon sa tradisyon, tingnan muna natin itong ibang mga facts about the book of Samuel. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang aklat ay sinulat ni Propeta Samuel. Obvious naman, makikita natin yan sa 1 Samuel chapter 10 and verse 25. At sinabi po dito, nang magkagayoy sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian at isinulat sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon at pinayuan ni Samuel ang buong bayan na pinauwi bawat tao sa kanyang bahay. Ngunit may mga, yung last part po dito ng Samuel, nung nalalaman natin na namatay na si Samuel, lalong-lalo na doon sa 2 Samuel, ay iniisip ng iba na merong mga ibang propeta na sumulat nito. We don't know whether these are true, but what we understand, yung alam natin, that God revealed to Samuel, and if it is God who revealed this, then he must have known everything, even the future of Samuel. So we trust that is the author, yung may akda po ng aklat na ito ay ang Diyos.
Ang sumulat, sabi dito, sinulat ni Samuel ay yung propetang Samuel. Pero ang nagbigay po ng lahat ng mga salita na ito ay ang Diyos. Ito ay isang aklat sa Biblia ng mga Ebreo, sinabi natin kanina, ngunit ito ay nahahati sa dalawa sa lumang tipan. It was 1 Kings in the Hebrew Bible, then naging 1 and 2 Samuel dito sa ating Old Testament ng Christians. At bakit nangyari ito? Dahil nung tina-translate po ito into Greek, dahil yung Hebrew man itong Bible ng mga Hudyo, tina-translate po ito into Greek, yung Septuagint. Yung Septuagint po ay yung Greek translation ng Old Testament. At dahil dito, siguro sa haba ng aklat na ito, hinati po nila ng 1 and 2 Samuel. So it was the Septuagint, 70 people who translated the Hebrew Bible to the Greek. At sila po yung naghati. Pero walang nawala. Hinati lang po yung aklat. Ngayon, itinatampok ng una at pangalawang Samuel ang isang makabuluhang panahon ng pagbabago sa kasaysayan ng Israel. Sinabi ko kanina, malaki yung pagbabago dahil isang pagbabago galing sa theocracy, that means God is leading, governing, siya yung namamahala, into monarchy, na meron ng isang tao, isang hari na mamamahala sa bayan ng Israel. Ito'y nangyari sa may around na 100 years o 100 taon. Itong unang Samuel, yung 2 Samuel is around 40 years, 40 taon, dahil nga yun yung reign, yung naging hari si David. So 40 years siyang naging hari at yan po ang nasa 2 Samuel, pangalawang aklat na ni Samuel. Sa pagsisimula ng unang Samuel, ang Israel ay namumuhay sa ilalim ng mahinang espiritual na pamumuno. Alam natin na ito ang kasaysayan pagkatapos ng mga hukom, di ba? Alam natin from Joshua, the Judges, yung mga hukom, kasama na sa mga hukom yung Ruth, at mahina pa rin yung pamamahala ng mga tao, the religious state of the people ay malayo sa Diyos. Marami silang ginagawa against God. Even in the end of the book of Judges, alam natin they were really in decline. Nasa baba po yung paniniwala ng tao. Sama ng mga tao sa Israel. Ang Panginoon ay palaging nagpapadala sa kanila ng mang-aapi para malaman nila na nangangailangan sila ng isang Diyos. Ngunit nung pagkatapos silang mailigtas dahil sa mga hukom na binangon ng Panginoon, ay bumalik din sila sa kanilang mga kasalanan. Katulad sa atin ngayon. Kaya ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga, minsan sa buhay natin, may mga tests and trials and some difficulties, sufferings. We have to go through this because God wants us to understand, kailangan po natin siya. Dahil kung wala ito, we easily forget God. Yan ang pangyayari, yan ang natural na mangyayari sa tao. So we have to thank God sa mga panahon na merong mga paghihirap. Yan po ang tawag ng Panginoon sa atin to come to Him. So, malayo po ang mga tao noon sa Diyos. Ang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan ay nagpatuloy habang hinirang niya si Samuel na pamunuan ng Israel sa panahon ng paglipat nito mula sa isang theocracia, yun yung sinasabi ko kanina, theocracy, patungo sa isang monarkiya. You know, when Samuel first heard, nung narinig ni Samuel, yung mga tao gusto na nila ng hari, sabi niya, you are rejecting God and you are rejecting me. And even he was so worried na kung anong mangyayari ng mga tao. Ngunit the Lord, okay, sabi ng Panginoon, kung yan ang gusto nila, kung ayaw na nila sa akin,
Okay, bigyan ko sila ng isang hari para malaman nila na hindi yan ang solusyon. Kailangan nilang babalik sa akin. At makikita natin yan sa 1 Samuel. Nung binigyan sila sa kanilang gusto nila yung isang hari na matangkad, gwapo, yung mga maraming mga, yung mga qualification ng tao. Binigay ng Diyos si Saul. At yun nga, he was the first king, but probably one of the worst kings in Israel. Of course, yung mga nasa northern Israel nung nahati yung nation of Israel ay mas masama, but he was also so bad na marami makikita natin may example kung ano talaga ang hindi dapat sa isang tao, sa isang hari, sa isang taong nagsasabi na siya ay isang sumusunod sa Diyos. Ngayon, itinala ng unang Samuel ang kasaysayan ng Israel sa lupain ng Kanaan. Okay? If we recall, kung ating ma-remember nung ilang mga lesson natin, ay may pag-aaral na tayo nung nasa Kanaan, tinawag si Abraham doon sa Kanaan, at yun nga, may kaanak siya ni Isaac, kay Jacob, yung anak ni Jacob, si Joseph, dinala doon sa Ehipto. Pumunta din yung buong pamilya niya doon sa Ehipto. For 400 years, doon sila sa Ehipto. Pagkatapos yan, nilabas sila. Paglabas nila, bumalik sila sa Kanaan. Ngayon, yung paglabas nila, dinala sila ni Moses. Si Joshua yung namumuno sa pagpasok nila doon sa Kanaan. Ngayon, sa 300 years, 300 taon ng mga hukom, andun na po yun sa Kanaan. At pagkatapos noon, andito na ngayon itong Samuel. So itong patuloy ito sa kasaysayan ng mga tao ng Diyos ng Israel. So si Samuel ang nagsisilbing huling hukom. Siya yung last judge of Israel. Siya yung huling hukom sa Israel at siya ang nagtalaga bilang hari kay Saul at David. Even si David, it was Samuel who ordained or anointed him to be king. Ang paghahari ni Saul ay bumubuo sa natitirang bahagi ng 1 Samuel. So kung tingnan natin dito, yung unang Samuel ay mostly the life of Saul, and that there is also David, and the 2 Samuel mostly, or the whole book, is about David. Now, kinukuha ng unang Samuel ang makasaysayang talaan pagkatapos ng mabagyong mga araw ng mga hukom. It was a very stormy days of the judges. It was a rebellious days, a time of rebellion by the people of Israel against their God. It was a time of rejecting God. And dito ngayon, si Samuel yung magdadala, mamumuno sa mga tao pabalik sa Diyos. At yan ay gagawin niya dahil yung Panginoon ang magbigay sa kanya ng paraan, and then that is to appoint the king na nakikita ng Diyos na siya yung susunod sa kanya. Not Saul, hindi si Saul, kundi si David. Ano ang mensahe ng sulat na ito? Kung tingnan natin, isa sa pinaka-importante na mensahe ang matutunan natin dito sa aklat ng Samuel ay yung pamumuno. Ano yung pamumuno? Leadership. Na nang itinoon ng mga pinuno ang kanilang pansin sa Panginoon at nakita ang kanilang mga tungkulin bilang mga instrumento
para sa kanyang kaluwalhatian, sila ay umunlad. So yan po ang dapat tingnan, lalong-lalo na sa mga pastors at mga magiging pastors. Yan po ang dapat nating pag-isipan palagi. Dahil minsan, and not just sometimes, but most of the times, ay makikita natin yung ating tungkulin at ating ginagawa, ating responsibilities, our duties, the things that we do as our own. We think of doing it in order to promote ourselves. And when we are rejected, when people don't want us, as if it rejects nire-reject na rin nila ang lahat. At nakafocus po para sa ating sarili ang lahat ng mga ginagawa natin. Now, we have to understand that we are just instruments. So, anong ibig sabihin yung isipin natin ang ating sarili, ang mga tungkulin natin bilang instrumento? Isang illustration dito ay yung katulad ng isang guitar. Yung gitara po ay kahit na anong ganda at gaano ka mamahalin yung gitara, kung hindi marunong yung nag-play ng guitar ay wala ring tuno, walang mangyayari, wala kang maririnig na maganda. But if it is given to somebody who knows how to play guitar, ang gandang pakinggan. So we must be like this guitar, that we depend on God, and the tune or the sound or the music that we release is not because of us, dahil walang mangyayari sa atin kung yan nakalagay lang tayo as a guitar. It is because of the one who plays the guitar, the one who instructs us, the one who guides us. Siya yung nagbigay sa atin ng daan, kung saan tayo papunta, kung ano yung gagawin natin. Everything must be from God, and that's why we can praise Him. So let us be aware of this. All of us are victims of these thoughts of promoting ourselves. We want to be seen as great people. We want to be seen as somebody who have done good things. And if there are bad things that happens to us, we will be down, na yung parang nakasimangot yung mukha natin. These are all things that shows we are just concerned of ourselves. And so we have to understand, there are times na hindi tayo tinutugtog. Hindi nag-play yung Panginoon sa atin. And then we just have to remain waiting upon His time for us to serve Him. And then when it is time for Him to use us, then we give our best, and it is God who leads us, who shows us the way, kung ano yung saan tayo papunta, that will give glory unto His name. That will not promote us, but that will promote God. So let us remember that. Kasi sa panahon ng iwan natin, iwan nila ang Panginoon at gamitin ang kanilang mga katungkulan para sa kanilang sariling pakinabang. Yan. I must do this in order to promote me. I must do this in order to make me known. I must do this in order for people to follow me. For people to see me as somebody who is their leader, somebody who is their pastor. Kailangan gagawin ko ito. At sila susunod sa akin. Maniniwala sila sa akin, susundin nila ako dahil ito yung ginawa ko. No, it's God who will move them to follow the Lord. It's not us. Yes, we have to try our best, but we have to lead them. We have to show them, ipapakita natin na yan ang dapat gagawin to the glory of God, not to ourselves. Let us not draw attention to ourselves, and that is common to all of us. And we have to pray that the Lord will help us na hindi po yan ang ating gagawin. Dahil that will be
dito, mabibigo tayo. Dahil hindi yan ang gusto ng Panginoon. He did not choose us, hindi niya pinili tayo for our own glory. God chose us to give Him glory. Not that He is somebody who is greed of glory. He deserves that glory. So, yan po ang ating pag-isipan. And that's my prayer also, because I know there are times that the enemy would hinder us from glorifying God through this, yung sarili nating mga ginagawa. Isang mensahe itong soberanya ng Diyos. Sinabi ko ito kanina, yung soberanya ng Diyos, naglaan siya ng mabuting espiritual na pamumuno sa pamamagitan ni Samuel. Si Samuel yung kanyang hinirang at ibinigay niya sa Israel ang unang hari nito, si Saul. Bagaman ang paghahari ay hindi kanyang perpektong kalooban para sa kanyang bayan noong panahong iyon. Hindi sana yun ang mangyayari. Ngunit yan ang gusto ng tao. Not that God was forced to do it, but God allowed it. Alam na niya before that. Alam na ng Diyos kung anong mangyari. And then He allowed it to happen to show to man na wala tayong magagawa sa sarili nating mga pag-iisip, sa ating sariling plano, sa ating sariling mga kilos. Hindi po yan mangyayari dahil ginawa natin yan. Hindi po yan mangyayari dahil ito ang ganda ng plano ko, ang ganda ng mga bagay na ginawa ko. These are all scratch and trash. Parang mga basura yan sa harap ng Diyos kung sa atin galing yung mga bagay na yan. So let us pray. Let us always pray. Sometimes we think of our own, promoting our own. We are so proud. Mga proud tayo ng mga tao. Let us admit that. And if we admit that we are proud people, that's the time that we can ask God to help us to be humble. If we think we are not proud, then you are proud. So, yan po ang isang mensahe dito at isang kahinatnan ng kasalanan. Malalaman din natin dito na ang pagsuway ni Saul sa Diyos ay humantong sa kanyang pagkakalayo sa kanyang anak at kay David, at sa huli ay humantong sa kanyang kamatayan sa labanan. Dahil sa kanyang pagsuway ni Saul, pagsuway sa Diyos, yon, nalalayo siya at marami siyang ginagawa na hindi nakapagbigay ng ng kaluwalhatian ng Diyos. At dahil doon ay humantong ito sa kanyang kamatayan. At walang nagawa si Saul. Isang mensahe rin ay ang ng kahinatnan ng kasalanan, that there is a consequence of sin. Yan, dapat nating pag-isipan. We should not think na kung nagkasala tayo at pagkatapos naging, hindi na yan, nakalimutan ng iba. Nakalimutan ng iba, pero kung hindi tayo nagrepent noon at hindi tayo nagsorry, ay makalimutan ng ibang tao pero hindi makalimutan ng Diyos kung wala tayong confession and repentance of that sin. So kahit nga yung kasalanan ni David, kahit na he repented of his sins, ang kasalanan ni David kay Bathsheba, bagamat pinatawad siya, ay nagdulot ng mga kahinatnan na gumugulo kay David sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kahit na pinatawad siya ng Panginoon, may nangyayari pa rin pagkatapos noon. And that showed him na talagang masama yung ginawa niya. And that is to cause him to be thankful to the Lord. Ito lang yung nangyayari, Lord. Mas masama pa ang mangyayari kung hindi ako naghingi ng patawad sa iyo. Mas masama pa yung mangyayari kung hindi ako pumunta sa iyo to repent of my sins. Isa ding mensahe dito ng sulat ni Samuel ay ang tipan, the covenant. Dahil inilalarawan ng aklat ni Samuel ang kaugnayan ng Diyos sa kanyang pinagtipan ng mga tao at ang kanyang tapat na tugon sa mga tuntunin ng tipan na iyon. Nagtatag din ang Panginoon ng isang espesyal na tipan kay David, isang tipan na sa huli ay matutupad sa Panginoong Hesus Kristo. So itong faithfulness ng Panginoon sa kanyang covenant, na kahit na yung mga tao ay gumawa ng mga ibang bagay na hindi makapagbigay
ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi makapagbigay ng yung kasayahan sa puso ng ibang tao, God still, who is faithful to His covenant, continued on to guide them, to lead them, and to provide for them. So let us understand the word Jehovah is God's covenant-keeping God. And that showed how God is so faithful unto His people. But let us not always think that this faithfulness of God will remain unto a people who will reject Him. His faithfulness to His people who believed in Him will continue on unto eternity, and His faithfulness to judge, na magbigay ng parusa. Yan din ang faithfulness, dahil yan ang covenant ng Panginoon. A covenant of God to even punish and pour upon His wrath, yung galit at yung puot ng Panginoon sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. If He is faithful to His believers, He is also faithful to judge the unbelievers. Take note of that. So let us be aware and let us come to God always with repentant hearts. Don't be proud and don't think that God will just cover our sins under the carpet. At wala nang mangyayari noon. We have to remain repentant, penitential in our lives to seek after God's forgiveness. Yan ang danger ng isang doktrina ngayon sa atin sa Pilipinas na sabi nila hindi na kailangan yung repentance. That really will push, parang tinutulak yung tao papuntang impyerno. Dahil kung mangyayari yon, palagi nang ginagawa ng kasalanan at hindi na naghingi ng patawad sa Panginoon, there is no forgiveness. Because God says, if you confess your sins, God is faithful to forgive. But if you will not, then how can you be forgiven? Of course, God has already paid. Binayaran na kay Panginoong Jesucristo. Pero you're not confessing the sins showed na hindi ka talaga naniniwala sa ginawa niya. Hindi mo tinanggap yung kanyang pagbabayad dahil nga hindi natin we did not claim and we did not confess. We did not claim His payment. We did not confess that we owed, na meron tayong utang. Ayun. That only shows, na nagpapakita na wala talaga tayong paniniwala doon sa ginawa niya. Let us be repentant. Don't think that all things will just be well dahil kinalimutan na niyo ng mga tao, kinalimutan na niyo ng Diyos. Let us be repentant of our sins and strive to change our lives with God's help in order to show what it means to love God and to obey Him. Now, isa ding importanteng makikita natin dito sa aklat ng Samuel ay ang pagtutukoy kay Kristo. Every book of the Bible points to Christ, and there will always be portions of the scripture even in the Old Testament, kahit na sa Lumang Tipan, na tumutukoy po kay Panginoong Jesucristo. Dahil lahat ng aklat ng Lumang Tipan ay nagsasaad kung tungkol sa Messiah na si Panginoong Jesucristo. Kaya dito makikita natin sa panalangin ni Hannah, sa unang Samuel 2:1 hanggang 10, basahin natin yan next time, na pinuri niya ang Diyos bilang kanyang bato. He is His rock. At alam natin mula sa mga tala sa Ebanghelyo ng Bagong Tipan na si Jesus ang bato kung saan natin dapat itatag ang ating mga espiritual na tahanan. He is the rock. In fact, Peter is not rock. He is isang maliit na bato. Doon sa confession ni Peter, yan ang malaking bato. Yan ang rock na sinasabi dito. Isa din pagtukoy kay Kristo ay nasa 1 Samuel chapter 2 verse 10. Isa dito na mababasa natin. May banggit din sa panalangin ni Hannah. Ito yung panalangin ni Hannah. She was praying. Hannah, by the way, is the mother. Siya yung ina ni Samuel.
At nananalangin siya nagdarasal, nanghihingi po siya ng isang anak. And when she asked, dito sinasabi na sa panalangin ni Hannah sa Panginoon na siyang huhukom sa sangkatauhan, is the judge of all mankind hanggang sa dulo ng daigdig, even unto the ends of the world. Habang tinukoy naman ni Mateo na sa Matthew 25, ganun din, he will be the judge of all the earth. So si Jesus bilang anak ng tao na darating sa kanyang kaluwalhatian ay siyang huhukom sa lahat. He's the final judge, he's the last judge. Samuel was the last judge in their age, but the judge of judges is the Lord Jesus Christ himself. So that is why he says na it is appointed unto man once to die. Lahat tayo mamamatay. And after that, there is judgment. Ano yung mga practical na aplikasyon na makikita natin dito o matutunan natin? Isa ay ang buhay ni Saul. Ang kwento ng buhay ni Saul ay isang trahedya. Dahil pinili siya ng Diyos, dahil sa pinili na siya ng mga tao, ngunit sinayang niya yung opportunity, yung pagkakataon. Isang tao na nasa kanya ng lahat, yung karangalan, yung kapangyarihan, naging hari siya, yung kayamanan, magandang itsura, yan ang hinahanap ng mga tao, at marami pang iba. That in the world standard, yan po ang gusto ng tao. Yan ang gusto naming pastor. Yan ang gusto naming presidente. Yan ang gusto naming leader. Yon. Yung standard ng tao, hindi standard ng Diyos. Ngunit namatay siyang bigo. Wala siyang nagagawa. Natatakot siya sa kaaway niya. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa buhay niya. He was pursuing after David na wala naman siyang nagagawa. At binigo niya ang kanyang bansa dahil nga he was so coward and he did wrong when he consulted a witch, no? Instead of coming to God. Yan ang mangyayari sa taong walang strong trust and confidence in God. They will even find other ways. At ang kanyang pamilya, at ang kanyang Diyos ay binigo niya. And that was awful. Something na hindi sana mangyayari sa buhay natin. We have to follow God and we pray na we end up to be with Him in heaven. Doon po sa kanyang kaharian sa langit. Ano pa yung mga practical na aplikasyon na makikita natin dito? Nagkamali si Saul nang akalain niya na mabibigyang kasiyahan niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsuway. There were times na sinasabihan si Saul ni Samuel na ganito yung gagawin mo dahil itong sinasabi ng Diyos. Ngunit maraming beses and almost all the times na gagawin niya ang kanyang sariling gusto. Yan. May sinasabi ang Diyos ganito. Sasabihin niya, ito ang gusto ko, Panginoon. Ito ang mas maganda. Ito ang mas makabubuti sa iyo. Parang mas may alam siya kaysa Diyos. Maraming mga taong ganyan. Minsan tayo ganon. We think na, oh, this is the way, this is better than what the Bible says. This is better than what they say because we think highly of ourselves. Gaya ng marami ngayon, naniniwala siya na maaaring pagtakpan ng isang makatwirang motibo ang isang masamang gawa. This is what we have in a cliche. Sabi ng iba, the end justifies the means. Okay. Dahil yung end, yung goal, yung na mamigay tayo ng ng ganito para yung mga pulubi ay hindi may pagkain sila. At ito yung dapat nating gawin para sa kanila. Yung paraan na gagamitin, mangurako tayo. We will take properties from others in order to give. Anyway, yung end, yung objective ay maganda. So hindi na natin isipin kung ano yung paraan.
yung mas importante yung nasa yung end, yung katapusan ng ginawa natin. That is very dangerous. At yan ang nangyari sa maraming mga churches ngayon. Dahil gusto nila, di ba gusto ng Diyos na marami makakilala sa Kanya? Di ba gusto ng Diyos na marami makaririnig sa Kanyang salita? Di ba gusto ng Diyos na maraming pupunta sa simbahan? Yan ang gusto ng Diyos, di ba? So tayo naman, alam natin na yan ang gusto ng Diyos. Mas maraming mga taong makikinig sa Kanya at pupunta sa simbahan. Kaya gawin natin ang lahat kahit na masama para lang makapunta sila sa simbahan. Ngayon, may entertainment, may sayaw, may kahit na mga pagkain o ano pa, para lang yung mga tao ay pupunta. At hindi tayo mag-preach ng salita ng Diyos na makakaano sa kanila, na magagalit sila, na mag-rebuke sa kanila. Huwag nating sabihin na ganon, makasalanan yung tao. Hindi natin sabihin na kailangan yung mag-repent dahil yan ay negative at ayaw na nila, hindi na sila babalik. Kaya yung ating ngayon, katulad sa ating meeting, ay kakaunti lang. Bakit ganito? Hindi ba dapat tayo ay marami sana dahil we are preaching the gospel of Christ? Yes. But we have to understand na yung pamamaraan ng Panginoon na iba. You have to go through a narrow way, a straight gate, isang magipit na na daan, hindi isang malawak na daan. So we don't have to use entertainment or other ways to justify or itong kahit na masama yung ginawa natin, sabihin naman natin na marami namang pumupunta. Walang problema yun. Anyway, the end, yung katapusan justifies the means. So kahit na masama yung ginawa natin, mabuti naman yung katapusan. So okay lang yun. Yan ang Saul. Ginawa sinabihan siya ni Samuel, o ganito, patayin mo lahat ng pati yung mga hayop. Pagbalik niya, dinala niya yung mga hayop, yung mga magagandang mga hayop, yung mga malalaking mga hayop. Pagkatapos nung sinabi ni Samuel sa kanya, Saul, ginawa mo ba yung lahat ng sinasabi ng Diyos? Sabi niya, oo, ginawa ko lahat. Pagkatapos may may boses sa likod, Hindi niya ginawa. Kasi may mga doon eh. Yung mga bakat, kambing, sila yung nagsabi, mas mabuti pa sila. Sinabi nilang katotohanan. Hindi ginawa ni Saul. And then he tried to justify. Sabi niya, kasi ito, pagdadalhin natin, i-offer natin sa Panginoon, tingnan mo, lalaking mga hayop dito, matataba pa. The Lord should be pleased dahil dinala natin ito. Sabi kasi ng mga tao ganun yung gagawin natin. Ayun. When we tried to justify the means because of the end, na yung purpose natin yan. Sinasabi natin, gagawin pa rin natin. Isang dapat natin na tingnan na hindi na natin gagawin. Si David naman, sa kabilang dako, sa biglang tingin, ay tila hindi nangangako ng malalaking bagay. Kahit na nga si Samuel ay nagtukso na hindi siya bigyang pansin. The people na, kung tingnan natin, ay wala namang, ba magagawa ng tao ito? Minsan, ganun tayo, di ba? We look on the external. Yan, ang lesson din makukuha natin dito. Don't look at the external. Pangit namang tao ito, pwede kayong mag-preacher ito, pag harap niya sa pulpito, parang mga tao kayuko lang dahil ayaw niya makita yung klaseng mukha ng pastor na yan. O yung boses niya, iba. Hindi pwede yung maging pastor. O yun. Of course, we want to hear good voice, we want to see handsome preachers. Yan ang gusto ng tao. Ay nang nakita ni Samuel na itong si David ay bata pa at galing sa pastol. Ayan niya, baka hindi ito ang pinili ng Diyos. Nakikita niya sa mga kapatid ni David na mga malalaki, matatangkad na mga tao, pogi. Yan ang gusto naming pastor. Ngunit iba ang nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang puso ng tao. At nakita niya ang puso ni David
ay katulad sa kanyang puso. Namang iba sabing, oo nga, pastor, tama ka, tama yung Diyos, pero paano naman makikita namin yung puso? Yung mukha niya makikita namin palagi. Yeah, imagine, you pray, the Lord will surely change your eyes if you see and hear the word of God from the mouth of these preachers called by God. So don't see on the yan ang emphasis ngayon, lalong-lalo sa ibang mga simbahan sa charismatic mega churches. Napaka attractive, parang mga showbiz, no? At yan dahil ganito ang mga gusto ng Pilipino, ay maraming mga sumusunod sa mga simbahan na pumupunta yung mga artista. So, sinong pinuntahan nila sa simbahan? Hindi si Jesus, yung artista. Andun kasi si ganito, ganyan, nagsisimba doon. Ay, pupunta tayo. Let us be aware of what God wants from us. Isa ding practical na aplikasyon dito ay ang kapakumbabaan at katapatan ni David, maging ang kanyang katapangan para sa Panginoon at ang kanyang pagiging mapanalanginin ay nagsisilbing isang magandang halimbawa para sa ating lahat. He humbled himself. He knew he sinned against God. At nung nalaman niya na nagkasala siya, he repented of his sins. Nakakahiya kung si David, siguro makikita natin doon sa sigurado tayong makikita natin siya sa langit, yung doon, mahihiya siya, parang alam naman ng lahat ng mga tao dito na gumawa ako ng kasalanan na ganyan dahil nire-record ng Panginoon sa Biblia. Papasalamat tayo, marami tayong kasalanan hindi ina-expose ng Diyos. Kung ina-expose ng Diyos, ako hindi na siguro ako makaharap sa inyo lahat. Expose lahat yung mga ginawa ko noon. Nakakahiya. At we come to God to repent of our sins. And God is faithful. God is good. Let's continue to trust in Him, to love Him. Ano yung mga susing talata na makukuha natin dito? Ito mga susing talata, ito yung mga key verses, mga importanteng verses dito sa 1 Samuel na makukuha natin yung mga importanteng mga lesson. Una dito, itong 1 Samuel 8:6-7. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. Ito yung gusto ng mga tao. Bigyan mo kami ng hari. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon at sinabi ng Panginoon kay Samuel, tingnan niyo anong sagot ng Panginoon. Dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo. Parang hindi tama, di ba? But ito ang sinabi ng Diyos dahil gusto niyang ipakita sa tao kung ano ang gusto niya. At dahil ayaw nila sa kanila, sa Diyos, yan, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Imagine God who created, siya yung lumikha sa atin, lumikha sa kanila, nagbigay ng pagkain, nagbigay ng lahat ng mga bagay, and then sabihin nila, ayaw namin sa'yo. Come to think of it, like kung meron kang anak na talaga pinapadalhan mo palagi ng pera, at yun, pinapaaral mo siya hanggang kolehiyo, lahat ng pera mo dito sa Singapore, pinapadala mo sa kanya para makatapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng maging na siya, isang doktor na, isang attorney, ayaw na niya sa'yo. Pag-uwi mo, ayaw niyang sasabihin sa'yo, nanay, abogado ako doktor ako, sino ka? Masakit sa atin, di ba? Kung ganun mangyayari. Sana hindi mangyayari yan sa atin. But God, who even is greater than us, sa kanyang lahat na pagbibigay sa atin, ganyan yung ginawa ng tao. Ganyan din tayo, di ba? Ganyan tayo. Maraming mga beses na sinasabi natin ito, ayaw namin sa'yo. Kung yung ginagawa natin ay labag sa kanyang utos, yung ginagawa natin ay labag sa kanyang mga salita, para na rin sinasabi natin, hindi ako makikinig sa iyo. Ayaw ko sa iyo. And we rather, sinong pinakinggan natin? Si Satanas.
Si Satanas. Maraming beses yan. We just thank God na may Diyos tayo na He will always forgive us kung lalapit tayo sa Kanya. But we must not abuse that. We must not abuse that. Because if we keep on doing that, we may be asking ourselves, talagang anak ako ng Diyos, bakit ganito yung ginagawa ko? Wala naman akong kahit pagmamahal sa aking Diyos. Isa pang susing talata na makikita natin, at sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan, hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. Ito si David. Isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At sana tayo, maging tao tayo, isang tao na ayon sa kanyang sariling puso. A man after God's own heart. A woman after God's own heart. At inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. There are things that happens in our lives na ayaw natin. Mayraming mga pangyayari na hindi natin gusto. Do we reject God dahil ganyan ang nangyari? Lord, bakit ganyan? Gusto ko ganito, bakit ganyan yung nangyari? Nagagalit tayo sa Panginoon. Hindi ganoon. Ay, ito si Saul. Yan ang gusto niya ay maging hari yung kanyang anak na si Jonathan. Pero hindi yan ang plano ng Diyos eh. Si David, dahil nga gumawa na siya ng kasalanan. Pati si Jonathan, alam niya, ayaw niya maging hari kasunod ng kanyang tatay. Gusto niya si David dahil alam niya si David ang pinili ng Diyos. Pero ayaw pa rin ni Saul. Are we like that? We just want to push and force ourselves as if mas powerful tayo kaysa Panginoon at mas alam natin kung anong tama kaysa Panginoon. Let us be aware of this and let us pray na hindi sana tayo ganung mga klase mga tao. Isa pang susing talata dito ay sa 1 Samuel 15. Ito yung isang, sa akin ito yung pinaka-importante na sa tatlong key verses or key passages natin dito. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa tagsunod ng tinig ng Panginoon na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain. To obey is better than sacrifice. At ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. It is better to hear than even the fat of rams. Sapagkat ang paghihimagsik, yung rebellion, ay gaya ng kasalanan ng panghuhula. It is a sin that is even worse than other sins. At ang katigasan ng ulo, yung pagka-hard-headed natin, ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sa mga terap. Kung tayo ay nagmatigas ang ulo, ay para na rin tayong nagsisimba sa mga idols. Huwag tayong magmatigas ng ulo. Susundin natin kung anong gusto ng Panginoon. Kung sino yung mga tao na inilagay over us. We may not like them, but they are God's authority over us. They are our pastors, they are our leaders, they are the people na ginawa o binigay ng Panginoon para sa atin. We have to submit to them. Dahil hindi tayo nag-submit lang sa kanila, we submit to God when we submit to these people assigned by God. They may not be good sa isip natin. Isip natin, kasi tayo mayabang eh. Tingin natin, mas maano pa ako. Sana ako maging pastor dyan. Wala namang sinabi ang nag-ano dyan. Kung ako lang yung pastor dyan, dami ng taong pupunta dito. Yan ang iniisip natin minsan, di ba? We think of others as lowly. We think of ourselves highly. But that, sabi ng salita ng Diyos, yung katigasan ng ulo na yon
ay para na ring sumasamba tayo sa mga idols. Why? Because we idolize ourselves. We don't understand kung ano yung gusto ng Panginoon. Inilagay yung tao over us because God has a purpose and He knows best. Yan ang dapat natin pag-isipan. So let us be submissive to anyone na inilagay ng Panginoon in our lives, yung mga employers natin, yung mga boss natin, yung mga supervisors natin, sa mga estudyante din, yung mga binigay ng Panginoon na naging chaplain at ating mga proctor, sila yung binigay ng Panginoon. Hindi sila nagboluntaryo na magiging ganon. They are given and provided by God according to His will. Did it happen by chance? No. That's why we have to submit. Si Peter nga, nung persecution ni Nero, he even encouraged the people to even submit and obey yung mga leaders ng kings, emperor. They were cruel, but they were not there without God's permission. So, kahit na naghihirap kami, yan ang gusto ng Panginoon. We have to submit to His will. Please, let us not be hard-headed to think of ourselves highly na mas magaling pa tayo. Sana ako diyan eh. Mas mabuti pa sana mangyayari kung ako diyan. Yan ang isang katigasan ng ulo. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya namang itinakwil ka upang huwag kang maging hari. Kaya gusto nating maging hari, ay wala ka rin. Pinaalis ka ng Panginoon. So, yan po ang ating lesson ngayon. Sana po meron tayong mga lessons na natutunan. Yan ang nakuha natin. And we pray that the Lord will continue to lead us. Please remember that in these words, the author is God Himself. Now, I may not be able to expound everything, but simply we'll just go through. And Lord willing, kung meron tayong panahon, we will go back to this book. So remember, we are now in 1 Samuel, and he is the last of the judges, yung pinaka-last na hukom. And we'll continue on with the outline of 1 Samuel and also the outline of 2 Samuel in the next Sundays. May the Lord bless you and keep you. Thank you.